Nagsimula ang lahat sa pag-introduce sa atin kay Taiju at sa kanyang kaibigan na si Senku, pati na rin sa kanyang minamahal na si Yuzuriha. Ngunit bago pa man niya maamin ang kanyang nararamdaman kay Yuzuriha, bigla na lang merong isang napakaliwanag na ilaw, at ito ang naging dahilan kung bakit naging bato lahat ng tao sa buong mundo. Lumipas ang mahabang panahon, bumagyo, umulan, nasira ang mga infrastruktura na ipinatayo ng mga tao. Ngunit iisa pa rin ang nasa ulo ni Taiju. Yun ay ang hanapin ng kanyang minamahal. At yun nga ang ginawa niya. Pagkagising niya, lumabas siya at nakita si Yuzuriha na naging bato sa isang malaking puno. Nang kanyang tingnan ang puno na iyon, may nakita siyang isang senyales na may nauna nang nagising sa kanya. At ang tao na iyon ay ang kanyang kaibigan na si Senku. Well, it turns out na 6 months bago magising si Taiju ay nagising na si Senku. At paggising niya, ginawa niya ang lahat para mag-survive. Gumawa siya ng apoy, mga tools, damit at marami pang iba. Ngunit kulang siya ng lakas, kaya naisipan niyang gisingin din ang kanyang kaibigan na si Taiju. Sa kanyang pagkakatulog siya ay nagbilang, kaya nalaman niya ang exact na date kung kailan siya nagising. At nang magkasama na nga sila, ginawa nila ang lahat para mag-survive sa mundo na ito sa pamamagitan ng kanilang kaalaman at sa pamamagitan din ng nitric acid. Ito ay ang gagamitin nila upang pag-eksperimentuhan yung mga ibon at malaman kung paano nga ba talaga nila magamit ang nitric acid para maging cure sa lumaganap na pagiging bato ng mga tao. Isang araw, gumana nga ang kanilang ginawa. Kaya naman, ang pinakauna nilang naisip na gawin ay gisingin si Yuzuriha. Ngunit nang sila'y pabalik na, sila'y hinabol ng mga mabangis na hayop. At dahil nga nasa panganib sila, ginamit nila ang nagawa nilang miracle fluid upang gisingin si Tsukasa Shishio, na pinakamalakas na high school primate sa kanilang panahon dati. Tapos nito ay shinare ni Senku ang kanyang kaalaman sa isang bagay na pinaka-useful. Yun ay ang calcium carbonate. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagdurog ng mga shell. Matapos nito ay nagkwentuhan si Senku at si Tsukasa sa beach. Ngunit lumabas ang tunay na kulay ni Tsukasa. Kanyang sinabi na ayaw niya na buhayin din ni Senku ang mga matatandang tao at mga kabataan lang ang kanyang buhayin dapat. Ngunit dahil nga matinong tao si Senku, hindi siya pumayag dito. Kaya sinekreto niya ang paggawa ng miracle fluid kay Tsukasa. Ginawa niya ito ng paspasan habang wala si Tsukasa at binuhay nila si Yuzuriha. Ngunit biglang dumating si Tsukasa. Ngayon nalaman dito na sa pag-alis pala ni Tsukasa ay dinurog niya lahat ng mga estatwa ng mga tao na matatanda. Kailangan nilang talunin si Tsukasa, kaya naisipan nilang gumawa ng armas. Yun ay ang gunpowder. Kaya naman si Senku, si Taiju at si Yuzuriha ay tumakas papunta sa Hakone upang mangalap ng mga materyales na kanilang magamit upang makagawa ng gunpowder. Ngunit alam ni Tsukasa kung saan sila pupunta. At nang makagawa na nga sila ng gunpowder, sila'y namahinga muna ng isang gabi. At nang kanilang itest ang gunpowder, sila'y nahanap ni Tsukasa at nahuli. Dahil dito ay ginawa ni Tsukasa ang lahat upang sabihin ni Senku sa kanya ang formula ng miracle fluid. Pagkatapos nito ay pinapili siya ni Tsukasa. Isusuko niya ba ang science o mamamatay siya? Ngunit dahil mahal ni Senku ang siyensya, mas pinili niya na patayin na lamang siya ni Tsukasa. Huminga ng malalim si Tsukasa at ginawa nga niya. Pinatay niya si Senku. Dumating si Taiju, ngunit huli na ang lahat. Kaya naman nagplano sila upang tumakas. Pinasabog nila ang gunpowder at itinakas nila ang bangkay ni Senku. Dahil nga mayroong regenerating factor ang miracle fluid, ginamit nila ito upang gamutin ang nabali na leeg ni Senku at gumana nga.
nabuhay ulit si Senku at sila'y nag-decide na maghiwalay. Sinabi ni Senku sa kanila na pupunta sila sa kaharian ni Tsukasa upang maging spy. At si Senku naman ay itatayo niya ang kaharian ng siyensya. Fast forward tayo, makikita natin si Tsukasa na nilalabanan ang isang babae. Ngunit gaano man kalakas ang babae na ito, talagang mas malakas pa rin si Tsukasa kaya madali niya itong natalo. Dali-dali naman pumunta sa Senku gumawa ng pulley system upang iligtas si Kohaku na nakatira sa isang village. Sa village na ito ay makikilala natin ang dalawang gwardiya na nagngangalang Kinro at Ginro. Makikilala din natin dito ang maging future partner ni Senku na nagngangalang Chrome. Pinakita ni Chrome ang kaalaman niya, ngunit overwhelming pa rin talaga ang kaalaman ni Senku. Dahil dito, inadmit ni Chrome na talo siya at pinatira siya sa kanyang bahay. Matapos nito, nagpunta si Kohaku sa kanyang kapatid na babae na nagngangalang Rory. It turns out na si Chrome ay nag-aaral ng siyensya upang balang araw ay pagalingin ang sakit ni Rory. Nang malaman ito na Senku, itinuro na Senku sa kanya ang kaalaman niya tungkol sa siyensya. Kaya naman naging goal nila na makagawa ng gamot para kay Rory. Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng pagko-collect ng mga iron sand na galing sa may ilog na tinulungan sila ni Suika. Matapos nilang magawa ito, pinilit nila ang lahat upang i-melt ang iron sand na ito, ngunit kulang sila sa manpower. Kaya naman, in-encourage nila ang buong village na samahan sila. Dito na natin makikilala ang isang mentalist na nagngangalang Asagiri Gen. Matapos nito ay sinimulan na nilang gumawa ng isang magnet na ginamit nila upang makagawa ng generator. At dahil nga sa generator na ito ay sa pinakaunang beses ay nakapag-conduct sila ng electricity. Samantala naman si Asagiri Gen ay inatake ng isang taga-village. Matapos siyang iligtas nila Senku, siya ay tumakas at nag-report kay Tsukasa at sinabi na patay na si Senku. Ito si Magma, ang salarin sa pag-atake kay Asagiri Gen at isa sa pinakamalakas na mandirigma sa ground bout, kung saan paglalaban-labanan ang posisyon ng chieftain. Kaya naman sila Kohaku, Ginro at Kinro ay naghanda para sa grand bout. Samantalang naghahanda ang lahat, si Chrome at Senku ay nakafocus sa kanilang next step. Ayun ay ang paggawa ng glass, na naging dahilan din upang makakita ng malinaw si Suika. Ngunit hindi sila magaling gumawa ng glass, kaya naman humingi sila ng tulong sa craftsman na nagngangalang Kaseki. Dahil dito ay nakompleto na ang kanilang science lab. Matapos nito, nag-focus sila sa pagkuha ng isa sa pinakadelikadong ingredients na kailangan nilang kunin. Yun ay ang sulfuric acid. Bagamat maraming nangyari, mahirap, ngunit sa huli, sa pamamagitan ng kanilang effort ay na-acquire nila ang sulfuric acid. Ngayon, alak na lamang na kanilang makukuha sa grand bout ang kanilang kailangan. Naganap na nga ang grand bout at dahil dito, sa pinakaunang beses ay nakatapak sa village si Senku. Kaya naman sa oras din na iyon, nagsimula ang grand bout. At sa very unexpected turn of events, nanalo si Senku at siya na nga ang naging head chief ng village. Matapos nito, dali-dali siyang pumunta sa kanyang lab at tinapos ang sulfa drug. At pagkatapos ito ay
pinainom ito kay Rory. Dahil dito gumaling si Rory at inacknowledge bilang head chief ng Ishigami Village si Senku. Laking gulat na lamang ni Senku dahil hango sa kanyang apelyido ang Ishigami Village. It turns out ang kanyang astronaut na tatay si Byakuya Ishigami ang nagpakana nito. Nang maganap ang berde na ilaw at maging bato ang lahat ng tao sa buong mundo, si Byakuya Ishigami at ang kanyang 5 kasama ay nasa space at hindi naapektuhan. Bumaba sila dito sa lupa at nagkaroon ng mga anak. At yun na nga ang naging bunga kaya nagkaroon ng village. Pagkabalik ni Senku, sinabi sa kanya ni Asagiri na atakihin ng lalaking nagngangalang Yoga ang kanilang village. Ngunit sa pamamagitan ng peking barel ay natakot ang mga kalalakihan na ito. Nanumbalik sila, ngunit pagkabalik nila ay mayroon ng mga espada na nakahanda sa Senku. Sa pamamagitan ng mga bakal na espada na ito ay tinalo nila ng walang kahirap-hirap sila Yoga. Ngunit hindi nila na-prevent ang pagkasunog ng kanilang village. Samantala naman si Yoga ay bumalik kay Tsukasa at nireport na buhay si Senku. Sa paghanda sa muling pag-ataka nila Tsukasa, kailangan nilang gumawa ng communication. Kaya kailangan nilang gumawa ng cellphone. Kaya ladies and gentlemen, heto po ang montage. At sa pamamagitan nga nun, matagumpay nilang nagawa ang pinakaunang cellphone. Tinesting nila ito at gumana. Isa lamang ito sa kayang gawin ni Senku. Marami pang mga bagay na makikita natin na kanyang gagawin sa Season 2. Ano ang mga bagay na ito? Abangan nating lahat dahil magbabalik kami sa Season 2.